Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan tatanungin ko ulit kayo. Sino po ang mga natuwa sa nangyari po kahapon regarding doon po sa TRICOM hearing kung saan po nag-iyakan yung mga bobong mga DDS na mga fake news. Ang point kasi natin dito mga kababayan, umamin na silang fake news. Umamin na po sila na nanluloko ng tao. Ayun po ang pinaka-point dito. Alam niyo pinakamalupit dito? Di ba? Si MJ. Ang sabi po ni MJ, na hoax daw po yung mga namatay po ng EGK. So kung hoax pala yan, sino yung mga nakakausap namin mga namatayan? Sino yung mga na-interview namin nung nakarang araw na umiiyak at yung nakwenta sa amin yung nangyari po ng panunutukang? So sino yon? Di ba? Nakakatawa, di ba? So ngayon mga kababayan, merong isang tao dito na hindi naman pinapansin, nagpapapansin. Oh, so pansinin na natin. Total sikat naman to eh. So ito ay si Mocha Uson. Saan ba? Teka lang Teka. Tanggalin muna natin to, no? Ito nga po si Mocha Uson. Okay? So tingnan niyo yung mga post ni Mocha Uson ngayon, ha? Hindi, kasi sasagutin ko lang po, no? Kasi tanga eh. Tanga-tanga po talaga ito si Mocha Uson eh. Oh. So, ano raw ang reference nila? Google, sabi-sabi. Oo nga eh. Napanood ba ko yung Inaro? Diba nakakainis, di ba? Oh. So ngayon, ito ang mga post ngayon ni Mocha Uson. Okay. So sabi ni Mocha Uson, rest in peace, freedom of expression. Actually, no, kung bobo ka dati, mas bobo ka pa rin pala hanggang ngayon. Sabi ni auditor, hindi eh, mukhang low din. Hindi kasi si Mocha Uson mga kababayan, hindi naman po talaga katalinuhan yan. Alam naman po natin yon. Tingnan niyo yung mga logic niya. So ngayon, na-point natin dito, rest in peace ba sa freedom of expression? Sa tingin ko hindi naman. Ito yung tanong ko sa inyo eh. Naging fair ba? Naging fair ba ang TRICOM kahapon? Ako nakita ko mukhang fair. Fair po ang TRICOM kahapon. Well, may mga pagkakataon na medyo naninindak po si Benny Abante. Pero by the way po kasi, ang mga post na pinakita kasi sa TRICOM, galing din naman po sa mga DDS. Kaya wala kang lusot dito. O, di ba? O, hindi, totoo, patas po yung yung TRICOM kahapon. Patas yun. O, tapos dito, sabi dito, ito pa, ito, alam nyo, binabalik nila ito. Ang issue dito ay anomalya sa national budget. Tingnan nyo mga kababayan, ha? Mas marunong pa kasi sa Supreme Court. O, ngayon, binabalik po nila itong issue po na ito, national budget. In the first place, mga kababayan, sabi ko sa inyo, tanga to eh. Ano na nangyari sa kaso? Oh, sige. Kung gusto niyo ng update, i-update natin. Oh, update natin. Oh. So ngayon mga kababayan ito, naalala nyo to. Nag-file po ng kaso sila Topacio, si Pantaleon Alvarez, si Jimmy Bundok, di ba? Nag-file sila ng kaso sa Ombudsman February. Ito yun eh. Romualdez, House Leaders face graph falsification wraps over 2025 budget. Oh. Yan ha. So ito nga si Pantaleon Alvarez, Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez on Monday filed graph complaints against Speaker Martin Romualdez and other lawmakers at the Office of the Ombudsman over alleged insertions in the 2025 budget. Oh. So kinasuhan. So ano nangyari? Mocha, ano nangyari, Mocha? Malamang hindi mo alam kasi puro ka lang bunganga. Ano nangyari? Oh, ito sila Actually, hindi ko sila kilala lahat. Ang kilala ko lang dito si Bundok, si Pantaleon Alvarez, tsaka si Topacio. Yung iba, di ko kilala yung iba dito. At wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kung sino man kayo. So ngayon mga kababayan, ito na, nagloko na naman ng laptop ko. So ngayon mga kababayan, ito. So may balita pala nung March 11. Oy Mocha, walang iya ka. Puro ka dibdib. Wala kang utak. Ganun talaga mga kababayan kapag maingay. Di ba? Parang latang walang laman. Oh, ito Ombudsman stops probe on graft complaint versus Romualdez House Leader.
So, binasura. Binasura. Oh. Alam niyo kung bakit binasura? Kasi po mag-overlap po ito sa Ombudsman at sa Supreme Court. Kasi nga po meron pong kaso sa Supreme Court. Oh. Ang point ko dito mga kababayan, alam nila yan. Mga abogado po sila. Alam nila na mag-overlap po yan at mababasura din po yung final nilang kaso sa Ombudsman. Malabong hindi. Kasi nga po, di ba? Mga abogado nga sila. Pero ang point ko dito mga kababayan, kaya lang naman sila nag-file ng kaso kasi nga po, gusto lang po nila mag-ingay. Oh, mukha uson. Kung ngayon, kung ang tinatanong mo, ano na ang nangyari sa 2025 GAA National Budget, ito, binasura po ng Ombudsman yung kaso. Hindi mo alam kasi tanga ka. Sa part na to, tanga-tanga mo. Oh. Di ba? Hindi kasi ang point dito, no? Nag-ingay lang talaga sila. At even though po, na itong GAA insertion na sinasabi nila, isa rin ito malaking kalokohan. So ngayon meron dalawang kasong final. Sa Ombudsman at sa Supreme Court. So ano na nangyari sa Supreme Court? Ito. So sa Supreme Court naman mga kababayan, ito. Nabalita ito March 18. Oh, Supreme Court reschedules oral arguments on PhilHealth, GAA at Maharlika funds. So ito po kasi yung mga kaso po na kinaharap ng gobyerno natin, temporary lang naman ito eh, di ba? So ngayon, tandaan nyo ito, saan na ba yun? Ito. Okay, saan na ba yun? Ito. The Supreme Court has rescheduled its summer oral arguments on the State Health Insurer PhilHealth, the 2025 Biennial Appropriation Act of 2025 and Maharlika Investment Funds. So ito the oral arguments on the 2025 budget were set on May 19. So kalahati na po ng taon, doon pa lang po nila ito pag-uusapan. So yung ibig sabihin nito mga kababayan, hindi po ito urgent. O merong hearing sa April 1. Ni-reschedule po nila. May 19 na. Oh, May 19 na. Kasi alam po kasi mga kababayan ng Supreme Court, no bearing talaga ito kasi kung urgent po talaga ito at kung merong anomalyan naman po talaga ito, pupusigin po ng Supreme Court ito. Tama Kuya Inaro, di ba? Oh, kung nandiyan pa si Kuya Inaro, tama, di ba? Kasi yung mga kababayan na pinag-uusapan dito budget ng 2025. Kung urgent po ito, at gustong pigilan din po ng Supreme Court na mag-asos po yung budget, maghihiring po sila kaagad. Oh. Saan ba mo? Katanga-tanga ka ba talaga? So ngayon, ito pa yung isa pa. Oh. Ngayon sabi dito, actually, sinakyan nyo to. Tanga-tanga nyo talaga, no? Oh. Ngayon, kung ang nirereklamo ninyo yung enrolled bill, may copy po tayo ng enrolled bill dito. Ito. General Appropriations. January 1 to December 31, 2025. Malabo lang yung pagka-picture, no? So, ito enrolled bill po ito kasi wala pa po Republic Act number. Oh. Ang point ko, no? Ito pala. Yan, ito. Ito pala. Sorry, hindi ko nalipat. Oh. Yan, no? Ako nga may copy ako ng enroll bill, kayo wala. Di ba? Oh. So ngayon, ito, tingnan nyo to. Oh. So ngayon, itong enroll bill po na meron tayo ngayon, andito na po yung sinasabi nilang blanco. Ayun na, yung ginuhitan ko na ng kulay yellow yan. Oh. So yan. Oh, ayun, no, ito na, oh. Ito yung mga sinasabi nilang blanco. Ang point kasi dito mga kababayan, bakit kayo nagreklamo? Bakit nagreklamo itong mga DDS na to habang pinoproseso po yung GAA? Di ba? So wala to. Wala. Oh. Tama ang analysis ni Trillanes dyan. Mahina ang corruption charges na wala kang katunayan. Nasaan ang corruption? Budget pa lang yan. O nga, di ba? Bobo nga, no? Kasi ito, sabi sa inyo, tama nga, no? So, paano nyo masasabing mayroong korupsyon kung binabudgetan pa lang?
So, ibig sabihin wala pang perang involved dito kasi binabudgetan pa lang. Wala pang lumalabas na pera. Bobo po talaga, no? Bobo talaga. Honestly, kasi, at ito alam ko na alam naman po nila yon na ganun po. Alam ko po, na alam naman po nila Atty. Topacio, nila Jimmy Bundok, nila Pantalon Alvarez, na wala pa namang korupsyon na nangyayari. Di ba? Anong korupsyon doon kung budget pa lang yan? Pero ang point ng kababayan, kaya lang naman nila ginawa ito para lang po mag-ingay. Di ba? Para lang po mag-ingay. Oh, advance accusation. Oh, di ba? Actually, si Trillanes magaling talaga, no? Lodi ko yan, eh. O, mga taga-Caloocan, Trillanes, boto nyo, O kayo maniwala dyan kay Mayor Along Bansot. Hanggang ngayon, Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin po tinatanggal ni Mayor Along Bansot yung sombrero niya. Kasi merong chismis po ngayon. Chismis lang naman. Di ba? Merong chismis po ngayon na nagpapakimo daw po si Mayor Malapitan. Kasi nga po, di ba? Ay na-chismis eh. So, para mas maganda, 3 linggo na po siya nakasombrero, pakitanggal na lang yung sombrero para po makita natin na hindi totoo yung chismis. Ganoon lang naman. Di ba? So, yun. So, ngayon mga kababayan ito. So, at least, no, nasagot na natin si Mocha Uson. Di ba? Nasagot na po natin si Mocha Uson regarding nga po dyan sa chismis na nilalabas niya. So, ngayon, regarding po sa freedom of, rest and peace, freedom of expression, umaamin na nga yung mga katropa mong DDS na fake news sila eh. Ito example, tuwan-tuwa nga ako dito eh. Ano to eh? Music in my ears. Nung naririnig ko po na nag-iiyakan po yung mga DDS, di ba? Music in my ears. Para siyang musika sa akin. Di ba? Tingnan nyo to. Your Honor, pero again, hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, again, I apologize. Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang sumulat eh. Yes. Okay. Sinulat mo yun eh. Okay po. Tanga po ako, sir. Umamin na tanga. Tanga! Di ba? Nung sinabi po ni MJ na siya po ay tanga, music in my ears. Nung sinabi nga po ni Mark Lopez na sila po ay fake news, music in my ears. Nung umiiyak po pangalan nito? Nung umiyak si Crisette, music in my ears. Ito po yung sinasabi natin. Fake news. At mga kababayan, kasama si Mocha doon. Buti nga si Mocha tumahimik. Malamang kung di tumahimik si Mocha, malamang kasama siya dito sa mga umiiyak. Di ba? Wala pala eh. Tanga! Si Rosalinda at si Shanwin, di ba? Sabina, may sabina na po sila. Papuntang arrest warrant na po yung mga yan. Sige, magbati ka sila. Wala namang problema yan eh. Okay lang yun. At least makakakita po tayo ng vlogger na nakakulong. Especially si Joey Cruz. Ito napansin niyo ba? Di ba? Napansin niyo ba? Ang mga tinanong lang po kahapon, si MJ, si Crisette, tsaka si Mark Lopez. Si Joey Cruz hindi pa. Ako naniniwala ako mga kababayan na si Joey Cruz po pang finale. Kasi po ang daming ginawang libelous content at libelous statement nga po ni Joey Cruz. Hindi na po alam ni Joey Cruz kung ano po pagkakaiba ng opinion sa fake news. Di ba? At malamang sa susunod po na hearing, lahat po yan nakafocus lang po kay Joey Cruz. Makakakita po tayo ng iyak. May iiyak ulit sa susunod na hearing. Paiiyakin yan. Nako, ang dami mong... Nako, Joey Cruz. Nako, Joey Cruz ka. Yan lang. So, speaking of tanga mga kababayan, so tapusin na natin itong isang topic natin. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa katangahan nga po ng mga DDS. Mga DDS na. Di ba? Especially nga po itong si Mocha Uson. Di ba? Umi-epal na naman. Hindi ka nakakasali, umi-epal ka pa.
So kayo ba, natutuwa ba kayo dito sa nangyayari po ngayon na for the last 3 years na ang gobyerno pong ito ay sumasalag lang, ngayon po ay sumusuntok na? So pabor ba kayo dito? At ito na ba ang tamang oras para nga po wakasan na po itong mga fake news po na to? At ano rin po masasabi nyo nga rin po kay Mocha Uson? O, takot na po sila kasi mga kababayan kasi nga po, si Digong nga po nakulong, sila pa kaya. O, di ba? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then mga ka-streetwise na pag-usapan po natin yung katangahan po ng mga DDS. Ito,